Yan, so maraming salamat po sa bawat isa. Ayan, so salamat sa pagkanta ng happy birthday. At ayun, grabe, sobrang dami nangyari ngayong itong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo. Sobra, pati mga social media, talagang ingay, ang daming mga problema. So, dahil birthday ko, dahil kinantahan nyo na ako, ang makikinig hanggang huli ng preaching, hanggang sa matapos, bibigyan ko ng payong. Ayun. Kasi bumili ako ng sasakyan, tapos may libreng payong. Yung gusto ko yung payong. Ayun. So yun, alam niyo na. So yun, magandang hapon po ulit. Ako po ulit si KCJ. So, bago tayo magsimula, pag narinig natin yung salitang UFC, ano yung naaalala natin? Ketchup. Ano pa? Uy, ketchup, parang ulam nun kanina, manok ah. Ano pa? UFC? Wrestling, mixed martial arts, tama? So meron po dyan, yan. Isang UFC. At ang ibig sabihin niya ay Ultimate Fighting Championship. No, sa loob ng octagon na yan, ang nangyayari, suntukan, sipaan, may knockout, tapos yung mga may ingay na crowd. Sino sa inyo yung nakakilala kay Bruce Buffer? Yung announcer niyan. So hindi nakakilala kay Bruce Buffer, meron po dyan na short na video kung sino si Bruce Buffer at ano yung sinasabi niya bago magsimula yung laban. Ayan, may kapatid niya si Michael Buffer. Sa boxing naman si Michael Buffer. And now, this is truly the moment we've all been waiting for. It's time! Yun yung lagi niya sinasabi bago magsimula yung laban. It's time. So yun yung sinasabi niya. So ngayon, yun nga, yung ibang UFC, ketchup. Pero naalala ko yung kaibigan ko. Alam niyo po yung kaibigan ko, feeling fighter. Gusto niya maging UFC champion. Nag-enroll siya sa gym. Tapos after niya nun, bumili siya ng gloves, yung pang MMA. Tapos pati shorts na pang MMA din. Tapos nag-post agad. Pagpunta sa gym, hinanap niya yung salamin. Nag-picture siya agad. Nag-post agad sa Facebook. So minsan no, pag nag-gym tayo, ganun agad. Future UFC champion. So yun yung post niya agad. Pero alam nyo, pagpasok niya doon, pagtungtong niya pa lang doon sa treadmill, 10 minutes pa lang, hingal na. Sabi niya, Coach, bukas na lang. Pagod na ako. Pero alam niyo, awa ng Diyos, hanggang ngayon, hindi na siya bumalik ng gym. So, alam niyo, minsan ganyan din tayo bilang mga Kristiyano. Excited tayo sa simula, pero sa hirap, minsan pag hirap na tayo, ang hirap na natin magtuloy-tuloy. Madali na tayong umatras kapag nahihirapan na. Pero mga kapatid, tayo ay tinawag ni Lord para hindi umatras, kundi para maging unstoppable for Christ. So yan yung UFC natin, unstoppable for Christ. And it's time. Sabi nga ni Bruce Buffer, it's time. Kasi sa totoo, ang pagiging Kristiyano ay parang nasa isang fight, nasa isang laban din. Hindi lang laban para sa sarili natin, kung hindi laban para sa kaluluwa ng iba. At kung may panahon na dapat tayong lumaban at kumilos, now it's the time. It's time to reach out and make disciples for Christ. And that's our mission. Yan yung mission ng ating simbahan. The greatest commission in Matthew 28:19 hanggang 20. Sige po, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, aming Ama, salamat Lord sa napakagandang araw nito, Lord God. Salamat Panginoon dahil patuloy ka naming napapapurihan, Lord God. At Lord, sa bawat gagawin namin, at gagawin pa lamang namin, walang ibang maitaas, walang ibang makita kung hindi ikaw lamang, Lord God. Patuloy mong linisin ang aming mga puso, at ikaw ang maging sentro, Panginoon. At Lord, kung anumang mga distraction namin, Panginoon, alisin mo po ito at patuloy kaming mag-focus, Panginoon, sa mga salita mo, Lord God. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka pinupuri, pinapasalamat, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung letter U natin, number 1, unstoppable faith. Yan, unstoppable faith. Sa Romans 1 hanggang 16. Sabi, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.
So balik lang tayo ng konti sa Roman series natin. Si Pablo, nandun siya sa city ng Rome, yung Rome na isang lugar na puno ng kapangyarihan, puno ng kayamanan, at puno ng impluensya. Kahit ang gospel ay tungkol sa crucified Savior na inakala ng iba kahihiyan, si Pablo po ay hindi nahiya. Dahil ang mga Romano, alam naman po natin na hindi nila kailangan, lagi nilang tinatanggi si Jesus kasi ang akala nila, kaya namin to, malakas kaming bansa, meron kaming pera, meron kaming kapangyarihan, wala na kaming kakailanganin pa. Pero sinasabi doon, for I am not ashamed of the gospel. Minsan aminin natin, nahihiya tayo mag-share ng faith, ng gospel, sa school, sa work, o kahit minsan sa pamilya natin. Pero ang paalala, huwag nating ikahiya si Kristo. Kasi siya ang dahilan bakit tayo may bagong buhay. Si Pablo, kahit ilang beses, kung mababalikan niyo yung Roman series natin, si Pablo, ang daming nangyari sa kanya. Nakulong, binugbog, pinagbabato, pinagtatawanan, pero hindi siya tumigil. Alam niyo po kung anong reason niya? Bakit hindi siya nahihiya? Kung bakit hindi siya tumitigil sa pag-share ng gospel? Sabi doon, for it is the power of God unto salvation. Alam niyo po yung sinishare natin, bakit hindi natin kailangang mahiya? Kasi yung sinishare natin, totoo. Kasi yung share natin, hindi lang siya basta information kung hindi nakapagpabago ng buhay, nakapagpabago ng isang puso. Ang gospel, hindi lang po idea. Hindi lang motivation. The gospel is power for every generation. Kung tayo mismo mga Kristiyano, nararanasan natin mag-share ng gospel, di ba po, nararanasan natin yung awa at biyaya ng Panginoon araw-araw. At kung tayo mismo nakakaranas nun, nakakaranas ng awa at biyaya ng Panginoon, hindi pa ba natin i-share yung gospel? Magiging selfish lang ba tayo hanggang sa nakikita natin yung mga kapatid natin, yung mga kapamilya natin, kaibigan na nalulungkot at parang wala ng pag-asa? Pero minsan, no, alam niyo, pag chismis na, kahit malayo lang magkatingin na lang kayo ni brother or ni sister, alam niyo na yung pinag-uusapan. Shh! Alam niyo na, di ba? May mga ganun tayong mga signal. Pero ito, ang sinishare natin ay hindi lang basta, alam niyo yun, hindi lang gawa-gawa kung hindi totoo. Kahit tayo mismo na bago ang buhay natin. Kuya CJ, natatakot po kasi ako. Kinakabahan po kasi ako mag-share ng gospel. Kasi baka i-reject lang nila ako. Baka kung ano lang sabihin nila sa akin. Pero sabi sa Matthew 5, verse 11 hanggang 12, sabi, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Ang tinuturo po sa atin ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus, na kapag tayo ay ininsulto, kapag tayo ay mayroong persecution dahil sa faith natin sa Kanya, hindi ibig sabihin nun, kapatid, talo ka. Ibig sabihin nun, blessed ka pa rin. Instead of being sad, mag-rejoice tayo, mga kapatid. Kasi every trial you endure for Christ will lead to a greater reward in heaven. Pero yung greater reward in heaven, bonus na lang yun. Ang the best ay yung makilala natin, tanggapin natin si Kristo araw-araw sa buhay natin. Huwag tayong mawalan ng loob, huwag tayong panghinaan ng loob. Ibig sabihin, kasama tayo sa tunay na pinagpala. May gantimpala manghihintay sa langit. Kung ayaw ng Rome sa gospel, alam mo yun, kasi baliktad yung mindset ng mga taga-Rome, di ba? Kasi yun nga, yung mga taga-Rome, mayabang sila, kala nila kaya nilang lahat sa pamagitan nila. Kasi kabaliktaran yung inaalok ni Pablo sa kanila. Nagyayabang sila dahil meron silang malalakas na army, pero sa totoo lang, powerless sila. Powerless sila to save their soul. Parang ganyan tayo. Na minsan akala natin lahat ng bagay kaya natin. Lahat ng problema kaya nating solusyonan.
Minsan nakala natin na, Lord, ako nang bahala dito. Pero sa totoo lang, hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Para tayong cellphone, na kahit ang mahal, kahit sobrang ganda ng phone mo, high-end, latest, maganda yung casing, pero kung lobat, wala ring silbi. Kung walang charger, hindi gagana. The gospel is the only charger that gives true power and life. Alam niyo po sa buhay natin, mga kapatid, kahit anong yaman, kahit anong posisyon o achievements natin sa buhay, kung wala si Christ, wala tayo. Sabi dyan, kahit anong saya ng buhay natin, kung wala si Christ, wala ring saysay. Wala po talagang saysay. And then tapusin natin yung verse na yun, sabi, for everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Ang gospel po ay available para sa lahat. Para sa Hudyo, sa Hentil, sa mayaman, sa mahihirap, educated people and uneducated. Isa lang ang requirement. Lahat ng tatanggap, isa lang ang requirement, faith. Yung pananampalataya. No, hindi yun parang dito, sa Pilipinas, kailangan ng ID para makakuha ng valid ID. Di ba? Kailangan mo magkatrabaho, kailangan mo ng experience sa trabaho para makapasok sa trabaho. Kaya ka nag-a-apply. So, yung mga ganun. Pero sa atin, bilang isang Kristiyano, ang pag-share ng gospel, for everyone who believes, ang requirement lang ay faith. Ang pananampalataya at tanggapin ang ating Panginoong Hesus araw-araw. Walang pinipili ang ating Panginoon. Kahit gaano kagulo yung past natin. Kahit ano pa yung buhay natin, yung past natin, dahil bago na tayong nilalang. May kaligtasan sa gospel. Alam natin kung paano ginamit ng Diyos yung mga taong makasalanan. Nakita natin yan. 'Di ba? Kahit yung mga taong makasalanan from Old Testament to New Testament and then until now, talagang ginagamit yon para sa kadakilaan ng ating Panginoon. Si Lord nga walang pinipiling tao. Tapos tayo minsan mamimili tayo kung kanino lang natin i-share yung gospel, kung kanino lang tayo ko-connect. Sa Matthew 10:32-33, sabi, ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon, sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin. Sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Kung nahihiya tayo sa pag-share ng gospel, so parang kinakahiya natin si Lord? Ganun ba yun? Pili lang ba kung mag-share tayo ng gospel? Our mission is to share the gospel. Wala pong sinabi yung Panginoon, walang sinabi sa Bible na share the gospel except kay brother. Share the gospel except kay sister. Wala po. Ang sinabi, go and make disciples of all nation. Lahat, para sa lahat. And we must have unstoppable faith every day in our lives. Kung gusto nating mag-reach out, kailangan ng faith, kailangan natin ng pananampalatayang matibay, ng pananampalatayang may tapang at hindi natitinag. Huwag tayong matakot na ma-reject because when we are sharing the gospel. Kasi to make disciple, expect rejection. But keep faith, brothers and sisters, it is part of the mission. Sa Bible, may kita natin, yung mga disciples, mga apostles, talagang nire-reject sila. Kahit sa buhay ni Pablo, nire-reject sila. Pero nagpapatuloy sila dahil alam nila, parte yun ng mission nila. Parte ng pagkatawag nila. Pagkatawag sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo minsan, sino po yung mga sumasakay dito sa jeep? Sumasakay sa jeep. Yung mga hindi nagtaas, mga nag-grab ata yan lagi, back and forth. So, yun, sorry. Kami po, biro lang po. So, yung mga conductor sa jeep, minsan may marinig tayo, no? Mga kalagitnaan, sisigaw na yung conductor, sabi niya, sasabihin nila, yung mga hindi pa po nagbabayad dyan, pakiabot na lang po. Pero yung iba, deadma lang, parang walang pakialam. Hanggang sa, maya-maya, inulit-ulit ng conductor. Yung mga hindi pa po nagbabayad dyan, pakiabot na lang po. Pero tahimik pa rin. Pero hanggang bago dumating dun sa dulo ng terminal,
naabot naman yung mga nagbayad. Kasi yung mga konduktor natin, yung mga konduktor sa jeep, alam nila na parte yun ng trabaho nila. Paulit-ulit na mag-remind kahit minsan hindi sila pinapansin. Ganun din tayo sa misyon. Sabi ni Pablo sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. At sabi ni Jesus sa Matthew 10:32-33, kapag kinilala natin siya sa harap ng tao, kikilalanin niya rin tayo sa harap ng Ama. Kung yung konduktor hindi tumitigil, kakasabi ng, yung mga bayad po, yung mga hindi pa po nagbabayad dyan, pakiabot na lang po. Tayo rin dapat, hindi rin tayo titigil sa kakasabi ng gospel po or meaning na pag-share ng gospel. Kahit kanino, lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Kahit may deadma or rejection, and that's unstoppable faith. Kung si Pablo nga po, nakita natin yung Roman series natin, kung si Pablo, kaya niyang tumayo sa Rome. Sa gitna nung lugar na yon, alam natin na yun yung mga lugar ng center of power. Tayo rin, mga kapatid, kaya nating tumayo sa harap ng pamilya, ng kaibigan at komunidad. And the challenge now is hanggang saan kaya mong manindigan para kay Kristo. Hanggang saan natin kayang manindigan para kay Kristo. Kapag madali ang bagay, yes Lord, susunod po ako. Kapag mahirap na, wait lang Lord, wag muna ako. At yung letter F natin, yung pangalawa, focus on mission. Sa Matthew 28:19-20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Alam niyo po mga kapatid, napakalinaw ng inuutos ng ating Panginoon. Sinasabi, go and make disciples. Hindi lang go and make converts. Hindi lang go and make church attendees, kundi disciples. Hindi lang basta mag-share ng gospel, kung hindi, mag-disciple. Minsan nakala natin kapag na-share na natin sila ng 4 points, ng crosstalk, okay na. O na-share na natin yung love, no? Yung 4 points, okay na to. Pero ang sabi ni Jesus, sa verse 20, sabi din, di ba? Teaching them to obey all that I commanded. Ibig sabihin, tulungan natin yung mga dinidisciple natin, yung mga na-share natin na lumago, matuto at mabuhay na ayon sa salita ng Diyos. Kailangan focus, hindi distracted. Sa dami natin ng ginagawa natin sa buhay, yung trabaho natin, pamilya, sa school, sa social media, madaling mawala yung focus natin. Parang si Martha, sa Luke 10:41-42, na sa sobrang busy sa paglilingkod, nakalimutan niya na kung sino talaga yung focus. At walang iba kung hindi si Jesus. Diba sabi ng Lord kay Martha, nung naaligaga or parang sobrang abalang-abala si Martha, sabi niya, Martha, Martha, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan. At yon si Jesus Christ. Napakalinaw ng misyon, napakalinaw ng sinasabi sa atin ng ating Panginoong Yesus to win souls and build lives for Christ. Yung laser tsaka yung flashlight, parehas na ilaw yan. Pero magkaiba yung effect nila. Yung flashlight, pag tinutok nyo sa pader, malawak yung ilaw niya, malawak yung liwanag niya. Hindi tumatagos. Pero yung laser, dahil focus siya, maliit lang siya, pero kaya niyang, di ba nakakaabot hanggang dun sa malayo. Yung laser, kahit yung laser na laruan, nakakaabot siya hanggang dun sa malayo. Tumatagos. Ganon din sa mission natin sa buhay bilang isang Kristiyano. Kung kalat yung focus natin sa maraming bagay dito sa mundo, yung trabaho, yung pera, yung luho natin, yung pangalan, baka hindi na natin malaman yung tunay na purpose. Pero kapag nakafocus tayo sa malinaw at sa pinapagawa ng ating Panginoong Hesus, yung mission natin, yung go and make disciples, doon nagkakaroon ng tunay na impact at pagbabago ng buhay.
At alam niyo po, huwag po tayong titingin sa numbers. Kung di sa transform lives, kung gaano karami nababagong buhay. Hindi sinabi ng Bible na go and make crowds. Sabi niya, go and make disciples. Ang tunay na sukatan ng success sa misyon ay hindi sa dami ng tao, kundi sa dami ng buhay na nagbabago. Hindi po padamihan. Hindi sa dami ng na-invite natin. Kailangan may follow-ups, kailangan may pag-aalaga kung paano sila lumago hanggang sa magbago ng tuluyan ng kanilang buhay at commit nila yung kanilang buhay para sa Panginoong Hesus. Ang focus po natin ay transformation mula sa makasalanan tungo sa bagong nilalang kay Kristo. Yan po yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao dahil binago na siya. Mga kapatid, it's time to get serious and focus in our mission. Kailangan natin ipadama sa mundo na meron tayong dalang Kristo. Meron tayong dalang mabuting balita na nakapagpabago ng puso. Let's show the world the true love of Jesus by boldly sharing the gospel. Kailangan na nating magseryoso. Panahon na para seryosohin natin yung pagmimisyon natin. Pag-share natin ng gospel. Ipakita natin sa tao na kung gaano sila kamahal ng ating Panginoong Hesus. Nasa atin na yung Bible. Dati sila Pablo, wala. Ang dala-dala lang nila, yung encounter niya, yung mga old scriptures, sa atin kumpleto na. Nasa atin na yung kumpletong kwento ng pag-ibig ng Diyos. Meron na rin tayo, nakapag-usbong na rin tayo, 1, 2, 3. Nakumpleto na natin. Kaya kailangan na natin magseryoso. May mga testimonies na tayo sa mga kaibigan natin from Germany. Or dito sa ating mga churchmate, nakikita natin yung mga testimonies nila kung paano sila nagpapatuloy at kahit tayo mismo yung buhay natin ay isang patotoo na tayo ay nakakaranas ng awa at biyaya ng ating Panginoong Hesus. Huwag natin ipagdamot yung kaligtasan. Buong tapang nating ibahagi yung gospel. Alam niyo po, dapat na talaga tayo maging seryoso sa pagmimisyon. Maaring yung iba sa atin parang normal na lang, share kayo ng gospel, mag-share tayo ng gospel. Mag-mission tayo. Dapat na tayong mas maging seryoso sa pagmimisyon sa Diyos. Alam niyo po kung bakit. Panoorin po natin itong video na to. Iniharap kagabi ng Caloocan PNP sa media ang mag-amang ito na naaktuhang nagtutulak umano ng droga sa isang bypass operation sa barangay 180 sa North Caloocan. Ginagawa raw ni Purito Moreno na runner ang kanyang binatilyong anak. Humigit kumulang 5 gramo ng shabu ang na-recover sa kanila, pati ang marked money. Apektado rin. 15 cases of suicide were reported in Baguio City. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. The economic impact of the COVID-19 crisis hit families hard. Arestado ang isang babae sa Quezon City dahil sa pagbebenta umano online ng malalaswang larawan ng kanyang mga minor de edad na anak. Paliwanag ng suspect sa pulisya na gawa niya ang krimen ng dahil sa pera. Balita hatid ni Bea Pinla. Sa munting bahay na ito sa Novaliches, Quezon City, sinagip ng mga otoridad ang 3 magkakapatid. 2 batang lalaki na edad 14 at 4 at isang babaeng 12 taong gulang. Yan po isa sa mga dahilan kung bakit natin kailangan mas maging seryoso sa pag-mission, sa pag-share ng gospel. Sa mga nakita nating problema, iilan pa lang yan sa napakadaming problema sa bansa ngayon. Even sa loob ng simbahan natin, nangyayari na yan. Huwag tayong makiisa sa problema. Makiisa tayo dun sa solusyon. Dahil tayo mga Kristiyano, nasa atin yung solusyon. Dahil meron tayong Jesus Christ, meron tayong mabuting balita, at yan ang pag-asa ng kahit sino at kahit ng bansa. Iaasa na lang ba natin sa ibang tao yung pag-share ng gospel?
Aasa na lang ba tayo na may lalapit sa kanila at mag-share ng gospel? Ang prayer ba natin ay gumamit ng ibang tao ang Diyos para makarinig ng salita ng good news yung mga tao? Alam niyo mga kapatid, huwag na nating ipasa ang misyon sa iba. Tayo mismo ang tinawag ng Diyos. Kung tayo ang nakakilala sa Diyos, kay Jesus, tayo ang dapat magpahayag. Kung tayo ang dapat nakakaranas ng pag-ibig niya, tayo ang dapat maging saksi. Huwag nating iasa sa iba ang kaligtasan ng ating pamilya, ng ating kapitbahay, ng ating bansa. It's time, brothers and sisters, tayo mismo ang kumilos. Tayo mismo ang magbahagi. Tayo mismo magpakita ng tunay na pag-ibig ni Jesus. Dahil kung hindi tayo, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Tingin nyo, bakit nila ginagawa yung mga bagay na yan? Bakit kaya mas pinipili nilang gumawa ng mga ganyang bagay? Bakit may mga taong, sabihin natin yung kumakapit sa patalim? Dahil may mga nagturo sa kanila paano gumawa ng masasamang bagay. Dahil mga biktima din sila ng mga masasamang gawain. At isa sa pinakamabigat na dahilan ay wala na silang pag-asa. Wala na silang pag-asa, kaya mas pinipili nilang gawin yung mga bagay na yun. Wala nang makapagligtas sa kanila. Yun yung mindset nila. Wala nang makapagligtas sa akin. Ito na yung buhay ko. And that's also the reason why we need to share the gospel. Because those people need hope. Those people need the Savior. And we only need Jesus Christ in our daily lives. Hindi na natin kailangan iasa sa kanila. Ang kailangan lang nila ay tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. At kung tatanggapin nila, kung simula pa lang tinanggap na nila si Jesus, or tayo mismo na-share na natin ang mga ganyang tao, hindi na nila pipiliin na gumawa ng masama. Dahil pag nakilala nila si Kristo ng lubusan, sasabihin nila, Panginoong Jesus, ikaw ang pag-asa. Huwag na tayong mahiya mga kapatid. Kailangan na natin maging focus sa mission. Ang dami na nating mga napagdaanan, activities, seminar, no? Paano mag-mission? Kahit mismo yung mga church, may mga kilala tayong mga kaibigan, may mga pinagdadaanan ng mga ganyang bagay. At yung letter C, committed discipleship. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Pag narinig natin yung salitang commitment, ang ibig sabihin nito ay hindi panandalian lang. Hindi seasonal, hindi convenient na kapag madali ang buhay, tuloy lang. Pero pag mahirap, ayawan na. Ang totoong commitment, kahit sa hirap, kahit walang pumapalakpak, tuloy pa rin. Kaya ang totoong disciple, hindi lang tagapagpakinig, hindi lang nakaupo sa church. Ang tunay na disciple ay tagapagturo, taga-impluensya, at tagahubog ng iba. Diba, minsan, alam niyo, minsan, sa social, minsan may mga tao na pag may problema na pinost, talagang, alam niyo, imbis na makiisa sa solusyon, ibigay sa kanila yung nag-iisang solusyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. No, minsan may mga tao pa talagang parang nagsusulsol pa, nakikiisa pa sa problema. Pero sa pagiging committed discipleship, kailangan natin itong 4 na bagay na to. Yung una, yung discipleship is generational. Mapapansin natin yung verse na binasa natin kanina sa 2 Timothy na encounter ni Pablo si Jesus, and then pinasa niya yung gospel kay Timothy, dinisciple niya si Timothy, and then si Timothy, dinisciple niya yung faithful men, and then yung faithful men, shinare niya yun sa iba. Imagine, 4 na generation sa isang verse.
Because they are a committed disciple. Ibig sabihin, ang discipleship po ay hindi natatapos sa atin. May continuation. Parang yung karera, yung relay. Kailangan na ipapasa natin. Sa Psalms 145 verse 4, ang bawat salinlahi ay magsasabi sa susunod na salinlahi ng tungkol sa inyong makapangyarihang gawa. Ang tanong natin ngayong hapon, meron ba akong din disciple ngayon na magpapatuloy kahit wala na ako? No, minsan tanongin natin yung sarili natin na may magtutuloy pa kaya or, meron ba akong din disciple ngayon? May napapasahan ba ako ng mabuting balita na magpapatuloy kahit wala na ako? Na hindi nakasentro sa atin, talagang magpapatuloy talaga ang gospel, ang mabuting balita kahit wala tayo. Dahil tayo kasangkapan lang. Pero alam niyo yun, tinawag tayo para mag-mission eh. Tinawag tayo para to share the good news. At yung pangalawa, discipleship is sacrificial. Hindi madali ang pagdi-disciple. Alam natin yan. Kailangan ng oras, ng pasensya, ng puso, at minsan ng pera. Hindi po nakukuha ang pagdi-disciple sa isang gabi lang. Si Pablo mismo ay gumugol ng taon para kay Timothy. Hindi lang isang linggong seminar yon, yung kay Timothy, kundi taon. Taon niyang inalagaan si Timothy. Sa Luke 14 verse 27 sabi, "Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple." Di ba nung radical camp natin, sabi, we should take up our cross daily. Discipleship means investing your life sa iba. So nakita natin si Pablo kung paano niya ininvest yung buhay niya para makapag-disciple ng iba. Hindi lang kay Timothy, kundi sa iba pang mga tao na nakakasama niya. Kahit minsan, hindi nila nakikita agad yung halaga ng sinishare mo. Minsan yung wini-win natin kay Christ, yung pinag-share natin ng gospel, ikaw pa yung susukuan nila. Minsan dami nilang reason, no? May mga reason sila na hindi sila mapagsimba, pero please, wag natin silang sukuan. Isipin na lang natin na tayo nga, hindi tayo sinukuan ng ating Panginoong Jesus. Tapos tayo, susuko tayo agad. Kailangan din nila ng kaligtasan. Kailangan nila si Jesus. Pero ano ba yung pinagkaiba ng committed at interested? Ang committed po ay parang isang nanay na bagong panganak na kung saan kailangan niyang alagaan, kailangan niyang bigyan ng gatas yung bagong panganak na sanggol at wala siyang choice, hindi siya pwedeng umayaw kasi committed siya yung anak nun. Responsibilidad niya yun, anak na yun. Pero kung interesado, parang yung kaibigan ko kanina nung umpisa, gusto niya maging champion sa UFC, pero interesado lang siya. So, konting hirap, ayawan na niya. So, alam niyo yun, bilang isang Kristiyano, kailangan tayo maging committed sa pag-misyon. Kailangan natin ng commitment na kahit anong hirap, hindi tayo basta-basta susuko. Kasi alam natin maraming nangangailangan ng kaligtasan. Huwag natin gayahin yung kanina yung umayaw agad, sumampa lang ng treadmill, gusto maging UFC, hindi pa nga natatamaan ng suntok, no? Ayawan na. Tignan mo dahan-dahan yung katabi mo, knockout na. Hindi po, joke lang po. So, yung pangatlo, discipleship is consistent. Ang tunay na disciple maker ay hindi lang committed kapag may audience or kapag exciting lang, kapag simula lang. Kung hindi kahit mahirap, kahit hindi napapansin. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang commitment po ay nasusukat sa consistency. Kailangan consistent tayo sa ginagawa natin para sa ating Panginoon. Sino po yung nakakaalam sa mga plantita, sa mga mahilig sa halaman, sino po sa inyo nakakaalam ng Chinese bamboo tree? Nakita na po kayo nun? Ayan na. Chinese bamboo tree, alam niyo po ba yun? So yung Chinese bamboo tree, sa unang 5 taon, kapag tinanim mo yung buto, doon sa lupa,
hindi ka makakita ng kahit anong tumutubo sa ibabaw ng lupa. Meron po dyan picture. Ayan. Pag tinanim mo yung buto dyan, 5 taon wala kang makikita sa ibabaw ng lupa ng kahit anong galaw, ng kahit anong tubo, wala kang makikita. Pero kailangan mong diligan, kailangan mo lagyan ng fertilizer sa loob ng 5 taon, kailangan mo pa rin alagaan. Pero hindi ibig sabihin wala nang nangyayari. Sa loob ng 5 years, lumalalim at lumalawak ang ugat sa ilalim ng lupa para maging matibay yung pundasyon. Kailangan alagaan, kailangan natin na diligan yung halaman yan araw-araw kahit parang akala natin wala nang resulta. Pero after 5 years, kapag tumungtong na ng 5 years, meron po dyan next picture, yan. So kapag naging 5 years na, sa ika-5 taon na pagtanim mo nun, biglang tutubo at tataas yung Chinese bamboo tree ng halos 90 feet. 27 meters sa loob lang ng 5 to 6 weeks. Imagine 5 years ka naghintay and then after 5 to 6 weeks, biglang tutubo ng ganyan kataas. Parang ganyan sa pagdi-disciple, sa pag-share natin. Sa unang 5 taon, kapag nagdi-disciple tayo ng tao, minsan parang wala tayong nakikitang resulta. Parang minsan kahit paulit-ulit mag-Bible study, paulit-ulit mag-prayer, ipag-pray natin sila, paulit-ulit na encouragement at pagtuturo, parang walang pagbabago, parang walang paglago sa kanila. Pero katulad nung bamboo na yan, hindi ibig sabihin ay walang proseso. Sa ilalim, lumalalim yung ugat. Nagkakaroon ng matibay na pundasyon sa pananampalataya, natututong manalangin, nagkakaroon ng hunger for God's Word at unti-unting binabago ng Diyos ng puso ng isang tao. Kailangan talaga natin ng consistent. Kailangan tayo maging consistent sa pag-share, sa pagdi-disciple. Tuloy-tuloy ang pagtuturo, pag-aalaga, pagdidilig ng salita ng Diyos at panalangin para sa kanila. Kahit mahirap yung sitwasyon, kailangan ng patience at faithfulness. At pagkatapos ng 5 taon, darating ang panahon na bigla nating makikita yung dinidisciple natin, nagkakaroon ng bunga. Mabilis ang paglago, transformation, at impact ng disciple. Siya mismo, hindi ni-disciple natin mismo, ay magdi-disciple na rin ng iba. At tulad ng bamboo tree na biglang tumaas, makikita natin yung growth ng ministry dahil may matibay na pundasyon sila. At yung pundasyon na yon ay walang iba, kundi ating Panginoong Jesus. At yung last, sa pang-apat, discipleship is multiplying. Hindi po addition. Hindi lang to paramihan ng attendees. Hindi lang to paramihan ng pagbuo ng disciple makers. Hindi lang to sa mga church attendees, hindi lang to paramihan na na-invite, kundi sa pagbuo ng disciple makers. Sabi nga, ulitin ko sa Matthew 28, yung greatest commission and our mission is to go and make disciples of all nation. Hindi po dapat consume, dapat produce. Dapat maging para maging committed discipleship, yung generational, dapat may continuation na ipapasa natin, na i-share natin yung salita ng Diyos. And then yung pangalawa, ulitin ko po, sacrificial. Kailangan natin magsakripisyo ng oras, ng pasensya, ng puso, at minsan, kailangan natin mag-invest ng pera. And then, consistent. Tapat tayo. Kahit tayo mismo, huwag tayong sumuko. At yung huli, yung multiplying. Dapat may epekto sa nakakarami. Maraming nababago ang buhay. Maraming nagbabago ng pananaw. At ngayong hapon po, bago tayo matapos, merong isang video tayong panonoorin. At yung video yun na si Jesus is speaking to us right now. Si Jesus po ay sinasabi sa atin na it's time to go and make disciples. Sige pa, panoorin po natin. And imagine that video na kinakausap tayo ng ating Panginoon. You'll see. And do.
things you cannot imagine. You will be adored, hated, needed, lost, and found. You will live everywhere and nowhere. You will lose friends. You will lose all your friends and your own life. You will go to the ends of the earth and yet be part of the beginning of the greatest movement on earth. People will say you were a fool and that I was a fool and that it was all a lie. They'll call us heretics and liars and frauds. Others will celebrate and venerate your memory and call you a saint. But none of that's the point. The point is that you will have said yes to the world's no. That you hoped against hope and believed against belief. That you surrendered everything and held fast to the very end. Will you follow me? Mga kapatid, nakita natin sa video na yon na si Jesus mismo nag-i-invite sa atin. Hindi siya nag-invite para lang manood, kundi para sumali tayo. Makiisa tayo. Hindi para maging fans lang, kundi para maging fighters sa kanyang misyon. At dito papasok yung title natin na UFC, Unstoppable for Christ. Kung sa UFC ang laban ay para sa titulo at para sa pangalan nila, sa atin naman ang laban ay para sa kaluluwa at para sa pangalan ni Jesus. Kapag nanonood tayo ng UFC, ng fighting match, makikita natin yung hirap ng bawat fighter. Yung bawat suntok, bawat sipa, hindi lang basta laban ng katawan, kundi laban ng puso at disiplina. At gaano kahirap yung training nila, nasusuntok sila, napuputokan sila dito sa ulo, or minsan nababalian pa, hindi sila sumusuko. Dahil alam nilang may premyo silang hinahabol. Doon, may belt silang hinahabol sa UFC fighting. Pero sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, mas matindi yung laban na hinaharap natin. Hindi lang laban sa katawan, kundi laban sa kasalanan, sa tukso, sa rejection, sa persecution, at minsan laban pa sa sarili nating kahinaan. Pero ang kagandahan nito, hindi tayo lalaban mag-isa. Hindi ka lalaban mag-isa, kapatid. Nasa atin ang kapangyarihan ni Kristo. Hindi ka lalaban mag-isa dahil kasama natin si Kristo araw-araw. Kaya tinawag niya tayo to have unstoppable faith, pananampalatayang hindi nahihiya sa gospel kahit saan, kahit sino ang kaharap, kahit kanino. Tinawag niya tayo to have a focused mission na nasa gitna ng ingay ng mundo, sa dami ng problema ng mundong to, malinaw ang binibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Malinaw yung layunin natin to win souls and make disciples. At tinawag niya tayo to have committed discipleship. Na hindi lang hanggang umpisa, kung hindi hanggang dulo. We will raise others who will also raise others for Christ. At sa dulo ng lahat ng ito, mga kapatid, hindi championship belt ang premyo natin. Hindi pansamantalang palakpakan. Ang premyo natin ay makikita ang mga taong naligtas at makasama natin sa langit dahil hindi tayo sumuko sa laban. Kaya ngayon, mga kapatid, the bell has rung. It's time. Panahon na hindi para umatras, kundi para lumaban. Panahon na para magpatuloy kahit mahirap, kahit tumatanggi, kahit minsan pinagtatawanan tayo. Panahon na para maging tunay na UFC, Unstoppable for Christ. So, maaari po tayong tumayo.